Good morning guys. So time check, it's 8:52 a.m. And guys, ganito sa Vietnam. Sige, makikipila tayo. Sana may upuan para ma-feel natin yung local vibe. So kung puno dyan, meron naman sa kabila pa. Ito, dalawa sila. So medyo malaki siya this time. Yung sa nabili ko kahapon, maliit lang. So ito yung ticket nila. So 240,000 VND. Ito, tingnan nyo. Kita yung cafe doon sa taas. Sana makita nyo. Tingnan natin. Okay guys, time check. It's currently 10:37 and we're here na sa may Tindin Catholic Church. Kaso may mga pasok ata sa loob, bawal magpapasok. Kasi mga turista nasa labas lang. And ito siya guys, pag nandito kayo sa labas. Ayan. Isa to sa mga puntahan dito sa Vietnam, special for us na taga Philippines. Since we are Catholic, ayan. So saglit lang tayo dito. Hanapin ko yung cafe, Ola. Pili ko isa yun sa mga nandyan. So hanapin natin mamaya. Ayun, it's currently 10:47 a.m. and dito tayo sa Ola Hill Cafe and Restaurant. So nag-order ko ng beer since this is gonna be my last day here sa Vietnam. And ayun, ito yung nakita ko sa TikTok bago ako bumiyahe. Ayun yung view. So magbe-beer roll ako mamaya guys bago ako bumaba. And para ma-share ko sa inyo kung saan nyo ito makikita. Kasi literally tapat lang siya ng Tindin Catholic Church. Basta yung church na pink. And umorder na ako ng craft beer nila that's worth 110 Vietnamese dong. And then after this, pupunta na ako ng Bentan Market. And then final pasalubong. And then mag-aayos na ako ng gamit. Ayun guys, so ito na yung beer natin, craft beer. So, tamang-tama to sa last day natin dito sa Vietnam. So, cheers guys. So, naitawid natin ating solo travel. So, sana maulit. Kasi it's umaambon. Umaambon siya. Hindi pa tayo dun sa baba. Okay guys, time check. It's currently 11:36 Saigon. And ayun, na-drop off na tayo ni Grab bike here from Ola Hill. So nag-quick lang tayo. Quick beer session lang. And ayun, dito na tayo sa Bentan Market. So titingin lang tayo ng mga pwede pang mabili. Or mga food items na naman yung bibilhin natin. Hindi na more on pasalubong kasi nakabili na tayo kahapon ng mga souvenirs. So ayan, ito. Bentan Market. Punta na sa loob. Maambon pa.
Hanapin natin dito yung mga pagkain. Ayan. Nasa damit section tayo. Doon na tayo sa una-unahan, guys. Okay guys, so time check. It's currently 11:47. Uwi na ako sa hotel. Hindi ko gusto dito sa Hindi ko gusto dito sa Bentan Market. Diyos ko, ang hirap makabitaw. Nagtanong lang ako, puhitik. Tapos humingi ng tawad, binabaan para lang ibigay sa akin. Tapos sa kabili tayo ng coffee and then mango. Additional for pabili ni El. And uwi na tayo ng hotel. Ito lang siya, isang diretso. And magagayak na tayo for our departure. Siguro tutulog muna ako. Okay, so mamaya ako natuloy yung kwento pagdating sa hotel, okay? Ayun guys, so we're back in our hotel. It's 11:56. Literally, magkatabi lang kami ng Bentan Market. Kaya ang bilis ko makauwi. And ayun guys, I'll be honest, kaya gusto umuwi. Medyo nahihilo ako. Maybe because dun sa nainom kong beer. And plus wala pa tayong tulog masyado. So para safe, hindi na ako nag-ikot-ikot sa loob ng Bentan Market. But the vibe there is very divisoria. Maraming yung mga fake na or mga counterfeit na mga branded bags. O lahat ng makikita nyo sa Divisoria, ganun yung makikita nyo. And then for the food naman, konti lang, puro dried fruits, coffee, yung mga what do you call this? Yung mga binebenta nila doon. And ang binili ko lang is yung mga ointment na request ng parents ko. And then coffee bean na rin para sa kanila kasi mahilig sila magkape. And then kay El is dried mango na lang yung naisip kong bili sa kanya. So ang nagastos ko nun is total of sa dried mango and coffee, that's 370,000 dong. Let's convert it kung magkano. So that's around 836 pesos lang pala. Tapos yung sa ointment na locally made in Vietnam, yun yung mga binili ko. Hindi yung Thailand. Vietnam yung hinanap ko. That's 310,000 dong. 700 pesos. Not bad, not bad. So, ayun. Nailabas ko yung mga 500,000 dong ko. So, literal na barya na yung pera ko ngayon. Ayun. Nahihirapan kasi ako magbilang pag na madali ang madali ang abot. So, puro tagda 10,000 na yung naipon. So, ayun. Papahinga na lang muna ako, guys. And then, mamaya, lalabas siguro for pag nagutom. And then, pauwi na tayo mamaya. Or pupunta tayo ng airport mga around 9 p.m. Kasi ang flight natin is 1 a.m. tomorrow. Okay? So, ayun lang, guys. Sana may nakuha kayong tips sa naging quick vlog natin today. So again, ang pinuntahan lang natin is yung banh mi shop na katabi nung Masikat, and then yung Saigon Sky Deck, and then itong yung Tindi church, yung Catholic church, and then yung katapat niya na Ola Hill na cafe and restaurant na pwede kayong mag drinking session doon. Tas third floor may spot para katapat mismo siya ng church. And ayun, Bentan Market. Hindi ko na kaya na i-tour sa Bentan Market. Sobrang dami ng tao, nahihilo rin ako kanina para lang maiwasan ko yung mga emergency to happen. So ayun lang guys, update ko kayo mamaya guys. And barbay, pinayagan akong mag-extend here. Not literally extend, but parang ang ginawa nila, binok nila yung buong araw hanggang bukas. Hindi nila yung hourly rate. Though mas mura siya
compared sa Agoda, mga aabutin ng 1.3, 1.4 plus conversion pa yon. Eh kung dito 500,000 dong, parang yung check ko kanina nasa 1,100 lang pesos. So ayun, okay na rin, ko na lang din ako nagreklamo kasi naman magpalaboy ako ng 12 nun. Oh, let's say for example ngayon 11:59 na, check out time ko na. So ayun guys, update ko kayo mamaya, and yun lang guys. Bye-bye muna.